magandang, malamig at maulan na araw sa ating lahat. Baliwag Alliance Church. Morning po. Bagamat po ay konti lang tayo ngayon dahil sa bagyo na naranasan natin. Pero sa mga umatin po, alam ko pong hindi to linlang sa bagyo sa atin ngayon. At alam ko po na tayo ay ginagabayan ni Lord sa ating nararanasan ngayon. At tayo po lahat ay tumayo para po sa ating worship service. Call to worship. Para po sa ating call to worship, ito po ay matatagpuan sa Psalms 1. Tayo po lahat ay magbasa. Ready? Begin. Blessed is the man who walks not in the counsel of the godly, nor stands in the path of sinners, nor sit in the seat of the sinners. But in his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like the tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruitful in its season, whose leaf and also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like a chaff which is the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the God knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Salamat po. Amen sa pagbasa ng kanyang salita. At tayo po ngayon ay yumuko at manalangin. Lord, kami po ay muling lumalapit, Lord, sa inyo para sa araw na ito. Lord, alam po namin na kayo lang ang dapat naming dakilain sa lahat ng panahon. Bagamat po, Lord, na bagyo, malakas ang ulan, malakas ang hangin, Lord, alam po namin na kayo ang gagabay, Lord, sa lahat ng pamilya na nasasalantahan, na binabaha. Lord, sa aming mga members na parating po lamang, at ngayon po ang gumabay sa kanila. Lord, nawa po ay kayo po ang mag-ingat sa kanila sa papunta dito. At sa mga nanonood po sa Facebook Live, Lord, nawa po, Lord, ay maayos po ang dating nila sa kanila dito. Lord, sa lahat pa po ng tatayo dito sa taas, nawa po, Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng maayos na puso, malinis na puso, Lord, at maayos na intention, Lord, para sa inyo. Lord, nawa po sa lahat po na nagawa naming masama, sa lahat ng gawa naming kasalanan, kayo po, Lord, ang maglinis nito, kayo po ang magpatawad sa amin. Lord, at sa worship service na gaganapin ngayon, Lord, nawa po, Lord, ang mensahe ay kayo, Lord, ang mag-deliver at gagamitin na magme-mensahe. Nawa po, Lord, ito ay maibahagi ng maayos para po sa aming buhay. Lord, nawa po, ang worship service na to ay gabayan niyo po at ingatan niyo po. Nawa po, Lord, wala po magkaroon ng anumang problema sa music, sa multimedia, sa lahat pa po ng tatayo dito, at sa lahat, Lord, ng mga makikinig. Nawa po, Lord, ang araw na ito, Lord, ay maging kalugod-lugod, Lord, para sa inyo. I-bless you po, Lord, ang lahat ng members na to at ang worship service na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, para po sa ating next program, handa na po ba kayo umawit para sa Panginoon? Ngayon po, natawagan ko po ang praise and worship team. Magandang umaga po sa bawat isa. Patunay po ang ating mga buhay. Patunay po tayong lahat na nandito ngayon na ang Panginoon ay mabuti.
Kahit bumabagyo, siya pa rin ang ating Panginoon. At He has done great things. Ngayong umaga, samahan niyo po akong sumamba, umawit, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Yes, you have, God. Yes, you will, God. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At patuloy po natin siyang sambahin, awitan. I-set aside po natin muna yung mga distractions at wino-worry natin. Huwag po muna natin isipin kung ano yung kalagayan nung iniwan natin sa ating mga bahay. I-welcome po natin ang presensya ng ating Panginoon. I-enjoy natin yung presence niya. He is our cornerstone. Siya ang foundation natin. And He is mighty to save.
Buksan natin ang ating mga puso at isurrender natin lahat sa Kanya. And let us worship Him with all that we have. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Minsan pa po, awitin po natin. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust
We're singing for the glory of the risen King Jesus. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King Jesus. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King Jesus. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kahit bumabagyo, kami ay nandito, Panginoon, maayos kami. At pinapanalangin din namin, Panginoon, yung amin pong mga kapatid na hindi namin kasama ngayong umaga. Salamat, Panginoon, dahil alam namin lahat ng ito ay may purpose. Alam niyo, Panginoon, ang ginagawa niyo. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pagsamba, pag-awit, pagpapapuri para sa inyo ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, praise and worship team, sa magandang awitan. Totoo po ba nakaka-bless ang worship service ngayon? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang ginagawa. Lalo na po sa ating praise and worship team. Napakasarap po magpuri. Amen po ba? Amen. At ngayon po, para po sa ating pastoral prayer, tinatawagan ko po si Brother Jesse Angeles. Gusto ko uling tumayo tayong lahat. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo ang aming Diyos na buhay. Kayo ang aming Diyos na sinasamba. Sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ibinilang mo kami na iyong mga anak. Ibinilang mo kami na iyong mga tagapagmana. At kami ay mayroong pag-asa na sa mundong ito, kahit kami ay mawala, kahit kami ay kunin mo, ikaw ay aming makakapiling ng habang panahon. Maraming pong salamat, Ama, sapagkat ang ulan, ang bagyo at anumang calamity ay ito'y mangyayari hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Ito ang iyong mga salita na aming nababasa sa iyong banal na aklat. Nais lamang namin maunawaan ng bawat isa sa amin. Lahat ng pangyayari ito ay inyong kapahintulutan at mangyayari, maging ang tagutom at kahirapan. Pero lahat ng ito ay pinalalakas kami ng pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng aming pananampalataya, ng aming pagtitiwala. Kaya alam po namin, ang malakas na ulan ay hindi sagabal para kami ay makapaglingkod sa inyo. Nais lamang po namin ipadama rin sa inyo na kami ay concerned din sa aming mga kapatiran na hindi nakarating dito. Alam po namin ang kanilang mga kaisipan. Alam po namin ang kanilang damdamin sa mga oras na ito. Nais ka rin po nilang ma-worship sa pamamagitan ng kanilang sama-sama sa kanilang tahanan. Kayo po, Panginoon, ang aming Diyos. Kayo ang Diyos na buhay na aming sinasamba. Kami lubos na nagtitiwala sa inyo anuman ang mangyari sa aming buhay. Ang inyong anak na mga narito ngayon
ay tunay na pinakikita nila ang kanilang katapatan sa inyo. Pinakikita nila sa kabila ng maraming mga alalahanin sa buhay, ay narito sila. Sama-sama kaming nagpapalakasan, sama-sama kaming nag-worship sa inyo, sapagkat kayo isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, patuloy mong pinaalalahanan kami, lalo na sa iyong mga banal na salita, na patuloy naming nadidinig, na kami, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na pakikinig sa aming mga sarili, hindi lamang sa mga oras na ito ay sinasabi ng aming pastor na inyong ginagamit na sino pa man, kundi ito ay makita sa aming mga buhay. Dali namin ito sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. Sa araw-araw, sa isang linggo magdaraan, makita sa amin ang kabanalan ng aming pagkakilala sa inyo. Salamat po, Ama. Dumadalangin po kami sa umagang ito at nais po namin iparinig din sa inyo ang aming damdamin, ang aming puso, lalong higit ang maraming mga kabalisahan. Gaya ng inyong sinabi, ipagkatiwala ninyo sa Panginoon ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Dumadalangin kami, Ama, at alam po namin na narinig mo ang lahat ng aming mga hinaing. Narinig mo ang lahat ng aming mga problema. Pero andirito kami, Ama, patuloy na nagtitiwala sa inyo. At alam po namin, hindi niyo kami pababayaan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang umaga ito. Patuloy mo kaming biyayaan ng iyong mga banal na salita na aming madidinig. Madidinig namin ito upang lalo kaming tumibay sa aming pananampalataya. Gamitin mo ang aming pastor, ang aming mga leader para sa ganito mga pagkataon upang patuloy na papalalaan na sila na ang iyong mga banal na salita ay isang buhay na salita. Salamat po, Ama, at i-bless mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Muli po, inaanyaw po ang lahat na tumayo para po sa ating scripture reading. Na ako na lang po magbabasa na matatagpuan sa John 1:19-27. Now, this is the testimony of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he answered, "No." Then they said to him, "Who are you? That we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, 'Make straight the way of the Lord,' as the prophet Isaiah said." Now those who were sent were from the Pharisees, and they asked him, saying, "Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?" John answered them, saying, "I baptize with water, but there stands one among you whom you do not know. It is he who, coming after me, is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose." Maaari na po tayo makaupo. Purihin ang Diyos sa kanyang pagbasa ng kanyang salita. Tinatawagan ko po para sa ating magdadala ng mensahe si Pastor Ian Fuentes. Hello. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Maulan man, pero ang sabi nga nila, ulan ka lang. Ulan ka lang, taga Baliwag Alliance Church kami. Nitong nakaraang linggo po ay
atin pong pinag-uralan sa sulat ni Juan, sa John chapter 1, verse 1 to 18, atin pong pinatunayan at atin pong pinatatag ang atin pong paniniwala at pananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. He is the Son of God. At ngayong linggo naman po na ito, bukod sa pagiging Diyos ni Kristo, atin din pong pag-uusapan at atin pong pag-aaralan si Kristo bilang anak din ng Diyos, anak ng tao. He is also the Son of Man. Ang tanong, ano po yung pinagkaiba ng the Son of God, yung pagiging anak ng Diyos ni Kristo, and He being the Son of Man, or pagiging anak naman ng tao? Alam niyo po, meron po kasing mga relihiyon ngayon na ang paniniwala, si Kristo daw ay tao dahil sa kanyang titulo bilang the Son of Man. Pero, napakalinaw po ng ating pong pag-aaral nitong nakaraang linggo that in John chapter 1 verse 1, Jesus is the Son of God. He is God because He is in the beginning with God. Pero, hindi rin po natin may aalis dahil sa pareho pong talata in John chapter 1, also in verse 51, tinukoy din naman ni Jesus Christ that He is the Son of Man. Kaya ang tanong sa atin ngayon, alin ba ang totoo dito sa dalawa? Is Jesus the Son of God or Jesus is the Son of Man? Para mas maunawaan po natin, tingnan po natin yung pinagkaiba at ano ang halaga ng pagiging Diyos at pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, yung Son of God na titulo, pinapakita po dito at inihahayag po dito na si Kristo ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. He is with the Father and the Holy Spirit in the beginning of time. Kaya si Kristo ay malinaw po na anak ng Diyos. While yung pagiging Son of Man naman ni Jesus Christ, yung pagiging anak ng tao, dito naman po ipinapakita sa atin, ipinapahayag din na si Jesus ay naging tao. He is God in flesh. That's why He is called the Son of Man. Alam niyo po kasi mga kapatid, nung nag-prophesy po si Lord tungkol sa tagapagligtas, nung sinabi po niya kay Isaiah at nung sinabi po niya ito kay Isaiah, maging kay Samuel, ang ipinangako po kasi ng Diyos na tagapagligtas ay magmumula sa lahi ni David na isang tao. Kaya normal po mga kapatid na si Kristo bilang Diyos, kailangan po niyang maging tao din para magampanan ang pangako ng Diyos na ang tagapagligtas o ang Mesiyas ay magmumula sa lahi ni David na isang tao. Kaya natural po mga kapatid na si Kristo na bilang Diyos ay kailangan din pong magkatawang tao. Subalit ang nagiging problema mga kapatid, nagiging problema sa atin, ang sabi ni Juan in John chapter 1 sa atin pong pag-aaral nung nakaraang linggo, na marami sa mga taga-Israel, kadalasan, majority of them, sabi niya, nang dumating si Kristo sa sanlibutan at sa kanyang sariling bayan, hindi siya kinilala at tinanggap. We see Jesus as the Son of Man. We see Jesus as the Messiah, tagapagligtas. Pero ang problema, hindi po siya tinanggap ng kanyang mga kababayan, ng piniling bayan, at ng sanlibutan bilang tagapagligtas. Ang tanong, ano ang dahilan bakit marami sa mga taga-Israel at marami din sa atin ngayon na hindi tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Ayaw ba nilang tanggapin lang si Jesus Christ? Ayaw lang ba talaga nila na tanggapin na si Kristo mismo ang tagapagligtas? No. It is because these people, yung mga taga-Israel before, at yung mga tao ngayon sa panahon natin, hindi nila tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas because these people are making misconception and demand about the Messiah, our Lord and our Savior. Misconception
at demand. Iba po kasi yung kanilang interpretasyon at expectation sa ating Panginoon. They are expecting so much about the Savior, our Lord. Alam niyo po kung ano yung expectation nila? Na ang tagapagligtas ay literal na isang hari na umuupo sa pisikal na trono. Yun ang kanilang expectation. Ang isang haring pagbubuklurin ang sambayanan ng Israel at ang lahat ng tao. Which is hindi po talaga mangyayari dito sa mundo. Dahil ang tinutukoy po dito na pagbubuklod ay pagkatapos pa po ng buhay natin dito sa mundo. Sa langit pa po ang unity na gagawin ng tagapagligtas. Well, kung titignan po natin mga kapatid, wala naman talagang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kaya po niyang gawin yung ating ini-expect. Kaya po niyang gawin yung ating dinidemand. Actually, baka mas higitan pa ng Diyos yung ating expectation na inaasahan. Pero, hindi po natin pwedeng desisyonan ang pagiging Panginoon ng ating Panginoon base sa ating sariling expectation. Dahil ba ganito ang expectation natin sa Panginoon, kailangang sundin din ng Panginoon yung ating expectation bilang Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, marami sa atin ngayon, Panginoon lang si Kristo kapag tayo'y may kailangan. Panginoon lang si Kristo kapag tinutugon ni Kristo ang ating mga kagustuhan. Pag hindi na tinutugon ni Lord yung ating mga kahilingan, hindi na rin Panginoon si Lord para sa atin. Si Jesus, Panginoon lamang sa atin kapag tayo'y nililigtas niya sa kapahamakan. Pero kapag tayo yung nakakalamang, tayo na rin ang nagiging Panginoon ng ating buhay. Si Jesus, alam niyo po, si Jesus minsan, Panginoon lang siya sa atin sa loob ng church. Kapag tayo'y nasa labas ng church, nagsisilabasan na rin ang ating mga pag-uugali. Sa makatuwid mga kapatid, si Kristo ay nagiging Panginoon lang sa atin kapag pabor sa atin. Kaya po sa araw na ito, maganda rin po na maging reflection natin na sa kabila ng ating pong kabisihan, sa kabila ng ating mga priorities, sa kabila po ng mga unanswered prayer, yung mga panalangin natin na hindi tinutugon ni Lord, or mga panalangin na nadadelay, or mga unexpected na events sa ating buhay, matanong sana natin sa ating mga sarili, who is the Lord of my life? Sino nga ba ang Panginoon ng aking buhay? Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, sa araw na ito kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong favor sa amin. Bagaman umuulan, nagpapasalamat pa rin kami dahil kayo ang siyang nagbibigay sa amin sa aming mga puso nung pagnanais na kayo ay sambahin ng sama-sama. Yung makita yung aming mga kapatid dito sa church upang kami rin po ay makapag-fellowship. Patuloy na dinadalangin ang inyo pong pagkilos sa amin, amin pong maunawaan ang inyong mga salita, mga bagay na dapat po naming malaman sa aming mga buhay. Sa inyo po namin pinagpapasalamat ang araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. In John chapter 1, verse 19 to 59, this highlights Jesus as the Messiah or yung tinatawag nating tagapagligtas. Sa verses po na ito, makikita natin kung paano ni-reject ng ibang tao ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. At makikita rin po natin dito kung paano din po dapat natin bilang mga Kristiyano or mga mananampalataya ipinapahayag si Kristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Now, the question is, how can we declare Jesus as the Lord of our life? Paano nga ba natin ipapahayag sa buong mundo, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, na si Kristo ang Panginoon ng ating buhay? In chapter 1, verse 19 to 51, nagsimula po ang ministry ni John the Baptist. Alam niyo po ang nangyari? Nag-preach siya, nagbautismo siya,
May mga bagay siyang ginawa na naayon doon sa signs na isinulat. Kaya naman ang nangyari, ang mga pari, yung mga Pharisees, nag-expect na si John ang Messiah. Ang kagandahan lang po kay Juan, na kahit maraming tao ang nag-assume at nag-claim na siya ang Messiah, hindi po niya ginrab ang opportunity para ipagmayabang ang kanyang sarili. Hindi po niya ginrab ang opportunity para sumikat at angkinin ang papuri na ay dapat sa Panginoon. Instead, he denied it and he gives the praises to our one and only Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, para atin pong maitanghal si Kristo bilang Panginoon ng ating mga buhay, isang bagay na dapat nating gawin is to deny ourselves and be the voice for Jesus. Atin pong itanggi lahat po ng mga bagay na nasa atin at atin pong ihayag si Kristo para sa ibang tao. Alam niyo po mga kapatid, isa sa mga bagay bakit natutuwa ang ibang tao sa atin ay dahil po sa ating mga achievements at ang ating mga kakayanan. Nai-inspire sila sa atin, kaya maraming tao nai-inspire sa atin, pinupuri tayo. Kaya madalas maririnig natin sa kanila, wow, congratulations sa inyong bagong bahay. Congratulations dahil meron ka ng bagong sasakyan. Congratulations dahil meron kang mga na-achieve sa buhay mo. Ang galing mo naman. Di ba? Ang galing mo naman, pastor. Ang galing mong kumanta, pastor. Or ang galing mo namang sumayaw. Alam niyo mga kapatid, ang mga bagay na ito ay patunay na tayo din naman ay nagsusumikap sa buhay at sa biyaya na rin ng ating Panginoong Diyos. Pero minsan, ang nagiging problema sa atin, that as other people praises us, as other people commend us doon sa ating mga achievements, humahantong po kasi tayo doon sa moment na dahil masarap nga sa tenga yung ating naririnig doon sa ating kapwa, kiniklaim natin ngayon na yung ating achievements at yung lahat ng meron tayong pagsusumikap, kiniklaim natin instead na papurihan natin si Lord. Alam mo po dati sa news, meron po akong nakita, isang binatilyo, bata pa lamang siya, ay marami na po siyang na-achieve sa buhay niya. Itong binatilyong ito, nakapagpatayo ng sariling bahay. Kaya dahil dito, nakilala po siya. Marami pong nagko-comment doon sa post niya na, wow, congratulations, keep up the good work, nakaka-inspire ka. Kaya naman, talaga nakaka-encourage yung bata. Pero isang araw, meron pong isang nag-comment. Ang sabi doon sa comment, praise God. Praise God. Alam nyo, nireplyan niya yung praise God. Ang sabi niya, bakit ikikredit sa Diyos yung aking achievement, ako naman ang nagsumikap para dito? Alam niyo po in verse 19, nung si John the Baptist ay nagsimulang mag-ministry, napapansin kasi ito ng mga Pariseo. Ang ginawa nila, tinanong siya ng pari, ng mga kaparian. Ang sabi ng mga kaparian, sino ka ba? Who are you? Who are you? Sino ka ba? Ang tanong ng mga Pharisees. Alam niyo ang naging sagot lang ni John? I am not the Messiah. Hindi ako ang tagapagligtas. Sinabi ni John na despite sa lahat ng kanyang nagawa, hindi ako ang dahilan kung bakit ko ito narating, kundi ang Panginoon. It means we need to give the Lord all the glory and honor. Alam niyo po ba paano niyo malalaman kung ang isang tao, si Kristo ang Panginoon? Alam niyo paano malalaman? Batiin niyo palagi. Batiin niyo lang. Sabihin niyo, ang galing mo naman. Oh. Sasagot kasi niyan minsan, siyempre, ako pa.
Malalaman mo kung si Kristo ang kanyang Panginoon, depende sa kanyang reaksyon at depende sa kanyang magiging tugon. Minsan po kasi kapag pinupuri tayo, imbis na i-acknowledge natin si Lord, nagiging boastful din po tayo minsan. Hindi natin mapigilan na magmayabang o ipagmalaki yung kung ano yung meron tayo. Kaya minsan, parang ang dating, tayo na ang nagiging Panginoon ng ating buhay. Let's look at John. Alam niyo po, he has everything. Actually, pwede po niyang i-claim Pwede niyang sabihin, oo, ako yun kasi magaling ako, nagbabaptize ako, nagpipreach ako ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero, hindi po niya kinlaim. Instead, he denied himself, saying, I am not the Lord. Hindi ako ang Panginoon. Alam niyo ang sabi niya? I am not even worthy to be His slave and untie the straps of His sandal. Hindi nga ako karapat-dapat kahit tagapagtanggal lang ng kanyang sintas ng kanyang tsinelas. Ang sabi lang ni John, I am not worthy to be the Lord. Even untying the sandals, hindi nga ako karapat-dapat maging Panginoon pa kaya? Hindi, sabi ni John. Ang sabi pa nga ni John, I am just the voice shouting in the wilderness. Ako ang magpe-prepare sa dadaanan ng Panginoon. It means that tayo, ang gagamitin ng Panginoon para ipakilala ang Panginoon sa ibang tao. Kadalasan po kasi, ang sumasagabal sa atin para i-acknowledge si Lord bilang Panginoon ng ating buhay ay yung pag-angkin natin ng papuri na dapat ay sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, katulad ni John, gamitin po natin yung ating mga achievements ngayon, gamitin po natin yung ating mga talento, yung ating mga pagmamay-ari upang maihayag si Kristo sa ibang tao. Kaya from time to time na tayo'y pinupuri, sabihin natin, praise God. In that way, maipapakilala natin si Kristo sa ibang tao bilang Panginoon. Maipapahayag natin sa ibang tao na kung bakit tayo nasa estado ng buhay natin ngayon, kung bakit tayo merong malaking bahay, bakit tayo naging successful sa buhay, ay dahil sa Panginoon. In that way, maipapakilala natin siya sa ibang tao bilang ating Panginoon. That is why sa ating lahat today, this morning, may it that be a reminder to us that as we declare Jesus as the Lord of our life, unang bagay na dapat natin gawin, let us all deny ourselves and let us be the voice for Jesus Christ. Amen? Amen. Mga kapatid, naaalala pa po ba natin yung mga panahong hindi pa natin kilala si Kristo? Naaalala po ba natin kung anong buhay meron tayo nung wala pang Jesucristo sa ating buhay? Alam niyo po, ito yung mga panahon kung saan wala tayong ibang inisip kundi ang maging masaya. Wala tayong ibang inisip kundi ang masunod ang ating mga kalayawan. Wala tayong ibang ginawa kundi i-enjoy or danasin yung paulit-ulit na nangyayari sa buhay natin. Yung tipong malungkot ka ngayon, pakiramdam mo merong kulang sa buhay mo, kaya naghahanap ka ng paraan para maging masaya. Ang ginawa mo ngayon, pumunta ka sa kaibigan mo, yung kaibigan mo na hindi rin kilala si Kristo, wala rin Panginoon sa buhay, parehas kayong unbeliever. Ang ginawa ninyo, nag-inuman kayo, nagkwentuhan kayo ng kung ano-anong bagay na walang kwenta, gagawa kayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon para sandaling maibsan or makalimutan ng ating mga problema. Pero pag uwi natin sa bahay, ganun pa din. Babalik at babalik pa rin tayo doon sa dati nating buhay. Alam niyo po, in verse 29 to 31, merong sinabi si Apostle John bilang paalala, hindi lamang sa mga taga-Israel, kundi para sa ating lahat. Na sa tagal daw nating namumuhay sa buhay na puno ng kaguluhan,
buhay na walang pag-asa. Ang sabi ni John, dumating na ang iyong tagapagligtas. Dumating na siya, ang nag-iisang may kakayanang baguhin ang ating buhay. Ang pangalan niya, si Jesus. Ang sabi ni John in verse 29, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam niyo po mga kapatid, for so long, ang mga Hudyo, naghintay po talaga sila ng taong mag-aalis sa kanila doon sa buhay nilang magulo. Ako po naniniwala, lahat tayo nandito na nagmula din sa buhay na magulo. Nag-iisip din tayo at naghihintay ng tagapagligtas na mag-aalis din sa atin doon sa buhay na meron tayo dati. Alam niyo po mga kapatid, katulad din ni John na hindi kilala ang Panginoon, na ngayon na nakakilala na rin sa Panginoon, maging katulad din po sana natin si John, na nung panahon na nakilala niya ang Panginoon, we need to proclaim that Jesus is the Lord or our Lord. Let's proclaim Jesus as Lord to other people, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po, maging katulad sana natin si John, na after niyang makakilala sa Panginoon, hindi po siya umupo. Maging katulad sana natin si John, na after niyang makilala si Kristo bilang Panginoon, hindi siya naging stagnant. Hindi siya naging parang wala lang ginagawa. Ang ginawa po niya, He proclaimed that Jesus is Lord. Tingnan niyo po in verse 34, kung meron po tayong mga Bible, lahat daw ng patunay na si Kristo ay ang Panginoon, na si Kristo ay nagbabago ng buhay, lahat po niyan pinatunayan ni Kristo dahil ako mismo binago niya. Therefore, in verse 34, sabi niya, I saw this, all of these things, lahat ng senyales na si Kristo nga ang Panginoon, pinatunayan niya. Therefore, I, John, testified that Jesus is the chosen one of God. Kaya tayo po na nandito ngayon na nakakilala sa Panginoon, kung talagang si Kristo ang Panginoon ng ating buhay, let's proclaim, Jesus is Lord. Sino po dito ang may mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Sino po dito ang may mga kaibigan na hindi pa talaga sila totally nakakakilala sa Panginoon? Alam niyo mga kapatid, walang ibang magpo-proclaim that Jesus is Lord sa kanila kundi tayo. Wala tayong ibang aasahan na magpapakilala sa kanila sa Panginoon kundi tayo lamang. Walang iba kundi tayo. Naway mga kapatid, tayo ang maging Juan sa buhay ng ating mga kaibigan at kapamilyang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Again, if we believe that Jesus is our Lord, let's proclaim that Jesus is our Lord. Isa din po sa mga sumasagabal sa atin sa pag-declare kay Kristo bilang Panginoon ay yung pag-aalangan din po natin minsan na kilalanin siya at sumunod sa Kanya. Yung tipong bang, alin kaya ang pipiliin ko ngayon? Yung trabaho ko, yung career ko, yung pamilya ko, yung kagustuhan ko, o si Lord? We are torn between two. Yung gusto ko ba or si Lord? Kaya ito po yung dahilan kung bakit may mga tao na sa sobrang tagal na sa church, ganun pa rin ang buhay at ang pag-uugali. Matagal ng Kristiyano hanggang ngayon, attendees pa rin. Matagal nang nag-church, no changes at all. Ang tanong, bakit hanggang ngayon, ganun pa din sila? Dahil ba walang pagkilos ng banal na espiritu? Wala po bang working sa buhay nila tulad ng working sa buhay ng iba sa atin? Ang totoo mga kapatid, tinanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas, pero hindi bilang Panginoon. Yung tipong baptize ako, nag-church ako,
Kilala ko si Jesus, pero hindi mo makikita sa church. Hindi mo makikita sa ministry. Or, makikita mo man sa church, pero yung ugali, katulad pa rin sa dati. Ang tanong, bakit may mga Christians na walang pagbabago sa buhay? Katulad nga ng sabi natin, hindi dahil sa hindi nila tinanggap. Ang totoo, lahat tayo nandito ngayon, tinanggap si Kristo. Pero hanggang tagapagligtas lang. Hindi bilang Panginoon. Kaya minsan, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Yung tipong parang ganito po yan mga kapatid. Lord, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Iligtas mo na lang ako kapag ako'y napahamak. That's how we treat Jesus today. We treat Him as our Savior, but not as our Lord. At ito yung kagandahan sa mga disipulo ni Kristo. Nung araw na nakita nila si Jesus, hindi lang sila naniwalang si Jesus ang tagapagligtas, kundi naniwala rin sila kay Kristo bilang Panginoon ng kanilang buhay. Tingnan po natin ito. Nung araw, sumunod na araw na si Kristo ay nakita nila, when John's two disciples heard that Jesus is there, they followed Jesus immediately. Then after that, in verse 39, nagtanong sila, Lord, saan ka po ba tutuloy? Sabi niya, come and see, he said. It was about 4 o'clock with the afternoon when they went with him. Ang sunod po niyan, si Andrew, Simon Peter's brother, was one of these men who heard that John said, and then he followed Jesus. Sumunod din siya. At meron pang isa, hindi lang sumunod. When God said, I will change you, hindi naman sila tumanggi. Sabi niya, you are Simon, but you will be called Cephas. And sa last verse, in verse 43, the next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip. And sabi niya, halika, sumama ka sa akin. In these verses, mga kapatid, ipinapakita sa atin that all of them, despite of knowing Jesus is our Savior, they also follow Christ and allowed to be changed. Kahit kilala na nila si Kristo bilang tagapagligtas, sumunod pa rin sila at inallow nila si Lord na baguhin sila. Dahil kung dinideclare natin si Kristo bilang Panginoon ng ating buhay, kailangan din nating sumunod at magpabago. Hindi po pwedeng tagapagligtas lang si Kristo sa atin. Kailangan bilang Panginoon, sundin natin si Kristo at tayo rin po ay magpabago. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, sumunod at magpabago ka na. Praise God! Sumunod at magpabago. Kailangan nating sumunod at baguhin ang ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. In verse 45, there's another day, sunod-sunod po ang mga araw na ito. Nakita po ni Felipe si Nathaniel. Ang sabi ni Felipe kay Nathaniel, sabi niya, Nathaniel, nakita na namin si Kristo. Nakita na namin si Jesus, yung tinutukoy ni Moises sa kanyang mga kasulatan. Si Jesus na taga Nazareth. Take note of the word Nazareth, ang anak ni Jose. Alam niyo po, nung nalaman ni Nathaniel na si Kristo ay galing sa Nazareth, imbis na matuwa si Nathaniel, nagduda siya. Nagduda siya. Sabi niya, may mabuti bang nagmumula sa Nazareth? Simply saying, yung Nazareth is just an ordinary place. Alam niyo po mga kapatid, isa sa dahilan bakit hindi natin kinikilala si Kristo bilang Panginoon ay dahil binabase natin yung ating pagkilala sa Kanya depende sa ating nakikita. Depende sa ating nakikita. Para sa atin, minsan, ang pagiging Panginoon ni Kristo nakabase kung paano po niya tinutugon yung ating expectation. Kapag hindi po pasok sa atin yung expectation, hindi po natin kinikilala si Kristo bilang Panginoon. Halimbawa, tayo po,
Nanalangin po tayo sa Panginoon ng sasakyan. Lord, bigyan mo naman kami ng sasakyan. Ngayon, nung tinugon ni Lord yung ating prayer, ang binigay ni Lord, bike. Pero dahil bike lang ang tugon ni Lord, pinagdududahan natin ngayon si Kristo bilang Panginoon. Kasi binabase natin yung pagiging Panginoon niya doon sa kanyang nagiging response sa atin. Depende doon sa ating demand. Tingnan niyo po si Nathaniel, mga kapatid. Naniniwala naman siya na si Kristo ay Diyos, na si Kristo ay tagapagligtas. Pero nung nalaman niya na si Kristo ay nagmula lang sa Nazareth, sa isang maliit na bayan, mahirap na bayan ng Nazareth, agad niya itong pinagdudahan. Kumbaga, hindi siya naniwalang si Kristo ay Panginoon dahil siya lamang ay nagmula sa isang bayan na hindi niya ini-expect. Pero alam niyo po, nung pinakita ni Kristo yung kanyang kakayanan bilang Panginoon, ito yung nangyari. In verse 47 to 48, na-amaze si Nathaniel doon sa ginawa ng Panginoon. Sabi niya, Lord, paano mo ako nakilala? Ang sabi ni Jesus, I could see you under the fig tree before Philip found you. Nakita na kita bago ka pa nakita ni Philip. Alam niyo ang naging response ni Nathaniel? Na-erase lahat ng kanyang pagdududa sa Panginoon dahil sa ginawa ni Kristo. Ang sabi ni Nathaniel, Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel. Tanggal lahat ng pagdududa ni Nathaniel kay Kristo nung pinakita ni Kristo ang kanyang kakayanan. Alam niyo mo, minsan tayo ganun din. Pinagdududahan natin si Kristo, lalo na kapag meron tayong mga ini-expect na hindi natin nakukuha. Pag meron tayong mga prayers na iba ang tugon doon sa nais nating mangyari. Kaya nga po in verse 50, isa sa mga nakakahiyang pangyayari sa buhay ni Nathaniel at pwedeng mangyari sa buhay natin ngayon, yung tatanungin tayo ni Kristo mismo. Sabi ni Lord, do you believe? Just because I told you I have seen you under the fig tree. Alam niyo po, kung kaharap lang natin si Lord, ito yung itatanong sa atin ni Lord Pastor Ayan, naniniwala ka ba sa akin na ako ang Panginoon dahil lang tinugon ko yung gusto mo? Paano pag hindi? Ako pa rin ba ang Panginoon para sa'yo? Just like what happened to Nathaniel. Naniwala lang siya kay Kristo bilang Panginoon nung nakita po niya yung kakayanan ni Kristo. Pero nung nabalitaan niyang maliit lang pala yung lugar na pinagmulan, hindi siya niniwala. Sometimes, ganon din po tayo mga kapatid. Binabase natin ang pagiging Panginoon ni Kristo depende sa kung paano niya tinutugon yung ating mga expectation. Pero ito yung sinabi ni Jesus Christ, sa lahat sa inyo na nananampalataya sa akin bilang Panginoon, sabi niya in verse 50, you will see, ayan yung kanina yung tangon ni Lord, ang sabi ni Jesus, you will see greater things than this. If you really believe in me, you will see greater things than this. Meron pa akong kayang gawin, basta't maniwala ka lang na ako ang Panginoon. Mga kapatid, naniniwala po ba tayo sa Panginoon? Naniniwala lang po ba tayo sa Panginoon kapag tinutugon ang ating mga kahilingan? How about in the times that God is not answering what we are expecting? Lagi nating tandaan, kung tinuturing natin si Kristo bilang Panginoon, let us all believe in Jesus kahit wala tayong nakikita pang resulta. Huwag nating ibase sa ating expectation ang pagiging Panginoon ni Kristo. Si Kristo ay Panginoon, tugunin man niya or hindi ang ating kahilingan. Si Kristo ay Panginoon kahit na hindi natin matanggap yung ating expectation. Kaya nga po siya tinawag, alam niyo po, kaya nga po tinawag na pananampalataya ang salitang pananampalataya
dahil hindi po ito binabase sa nakikita ng ating mga mata. Kaya kung meron po tayong mga dalangin ngayon, mga dalangin, mga kagustuhan ngayon, makuha man natin to or hindi, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Hindi po basihan yung katugunan ni Lord na no para sabihing si Kristo ay hindi Panginoon. Kaya kung tayo man po ay nasa sitwasyong hindi mabuti, patuloy pa rin tayong magtiwala sa Panginoon. That is our faith as Christians. Sa atin pong pagtatapos, nais ko pong tawagan dito sa harapan ang music team. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, napakaraming distraction. Maraming distraction para agawin ang ating atensyon sa ating Panginoon. That's the reality. Tumingin-tingin ka lang sa paligid mo, ang daming bagay na pwedeng mag-alis sa atin sa ating Panginoon. Marami ding confusion na magiging dahilan na pagdudahan din natin yung pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Pero tandaan po natin ito mga kapatid, sa haba ng panahon at sa dami ng ating pinagdaanan, ang dahilan kung bakit narito tayo at nagpapatuloy ay dahil sa biyaya lang pa din ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, lagi sana nating isipin and let us all declare that Jesus is the Lord of my life. Si Kristo ang Panginoon ng aking buhay, ano paman ang mangyari. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa araw na ito, nais po naming i-declare sa aming buhay na kayo ang Panginoon at kayo ang magiging Panginoon ito habang buhay. Ano man ang mangyari sa amin, bumagyo man o mawala man ang lahat sa amin, mananatili na kayo ang aming sasambahin dahil kayo ang siyang dahilan at kayo ang nagbigay ng lahat sa amin, kaya may karapatan din kayong bawiin ito sa amin. Bigyan niyo po sana kami ng puso na marunong magpatuloy sa lahat ng calamities na dumating sa aming buhay. Mapapurihan kayo sa lahat pa po ng aming mga gagawin. Ang lahat po ng ito ay aming pinagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating hymn of response, Crown Him with Many Crowns. Crown Him with many crowns, the Lamb of God is strong. Hark now the heavenly anthem drones, all music bow its song.
Para sa oras po na ito, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Nais ko pong basahin sa inyo ang verse ng Malakay 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive. Pwede na po tayo mag-start haba pong tumutugtong ang ating praise and worship team. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo lahat po ay manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataon na ulit na ito na kami po ay nakapag-tithes, Lord, and makapag-offer, Lord, sa inyo. Bagamat po, Lord, na kahit anong halaga man po ito at alam po namin to, Lord, ay mula po sa aming puso, Lord, na binibigay namin sa inyo. Lord, tanggapin niyo po ito para po, Lord, sa ikalalago po ng inyong church, Lord, sa iglesia na ito. Lord, nawa po ang lahat po nagbigay. Nawa po, Lord, bless niyo po sila sa lahat po ng kanilang financial, sa kanilang trabaho or negosyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Dadako na po tayo sa ating announcement. Ang total po ng ating attendance ngayon na meron pong kids na 5 and adult na 80 for a total of 85. Palakpakan po natin ang Diyos. Para po sa ating announcement, makikita po natin to sa ating TV screen.
Thank you po sa mga announcement. Meron pa po bang gustong humabol para sa karagagdagang announcement? Ay. Magandang araw po para po sa mga kabataan. Hiningal ako dun may announcement po. Magkakaroon po tayo ng Central East Luzon District Alliance Youth Leaders Fellowship na may team na tangkakal. Tama, no? Tangkakal po. Ito po ay para sa mga youth leaders, mga young pro, and mga 18 years old and above po. And yung speaker po natin is si Pastor ID po, ID Angeles. And ito po ay gaganapin po dito po sa ating church, sa Baliwag Alliance Church, sa August 21, 2026. Friday po ito, holiday po. And magsisimula po ito ng 8 a.m. and matatapos po ng 3 p.m. 3, panis. Sorry po. And meron po itong registration fee na 100 pesos and pack lunch po ito. So, ayun po. Thank you po and God bless po. Meron pa po bang announcement? Kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastor Ian Fuentes para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat, Brother Russell. Isang mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. O kung sino daw po yung may mga sopas dyan, share naman. Masarap pong magsabaw ngayon, no? Ganyung panahon. Magsabaw, nilaga. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Magpasalamat sa Panginoon sa kanyang favor today. Kahit maulan ay nandito po tayo. Let us pray. Panginoon, sa araw po na ito, kahit umuulan, nais po namin kayong dakilain at itaas sa lahat po ng ito. Alam po namin this is just part of your grace sa aming lahat na nandito din po kami. Alam po namin, some of us, sinasabi namin bakit umuulan, but we know na meron din naman talagang nangangailangan ng ulan sa araw na ito, sa mga oras na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil kahit ganito yung aming panahon, we are all safe at kami ay nakakapagpatuloy sa amin pong mga gawain. Amin pong hinihiling sa amin pong mga kapatid na apektado ng baha. Kayo ang siyang mag-minister sa kanila ngayon. Kayo ang siyang tumulong sa kanila at magpaalala sa kanila na kahit anuman ang mangyari, kayo ay nariyan para sa kanila. Sa amin po dito sa Baliwag Alliance Church, patuloy po kaming nagsasama-sama para manalangin sa lahat po ng mga nangangailangan po ng panalangin sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, kung paano po ninyo patuloy na ipinaparamdam sa amin ang inyo pong pagiging Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Patuloy po ninyong ipinaparamdam sa amin na kayo ang siyang tumutulong sa amin at nagliligtas sa amin sa lahat po ng kalamidad ng aming mga buhay. Aming dalangin, Panginoon, na sa lahat ng ito, mapapurihan din po namin kayo sa pamamagitan ng aming mga ginagawa. Sa buong araw po na ito at sa magdadaang mga araw, aming dinadalangin, Panginoon, ang inyo pong pag-iingat sa amin, ang inyo pong pagkilos patuloy sa aming mga buhay. Alam po namin na sa kabila ng lahat ng ito, meron pa pong mga kailangang baguhin sa amin ngayon. We are not perfect. Hindi rin po namin ipigmamayabang ang aming kakulangan. Pero aming dinadalangin, matulungan niyo po kami, Panginoon, na mabago ang aming mga buhay para sa inyong kaluwalhatian. Ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos Ama, ang biyaya na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu sumaamin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Amen.
Isang magandang umaga po sa ating lahat.